Nais ko munang i-shoutout si Kadayos Mervin. Box, shoutout sa iyo. Shoutout din kay Kadayos Oliver. Shoutout, sir. Pagaling ka, sir, ha? Alam mo na yan. Marilaki. Napakaganda mo. Napapaligiran ka ng maraming mga puno. Kikinis ng iyong mga kalsada at nagtataglay ka ng mapang-akit na kurbata. Pero bakit ganun? Marami pa rin na nasasawi para sa iyo. Heis. Isang pinagpalang umaga muli sa ating mga kadayos at for today's video, saloobin. Nais ko po lang na magbigay ng aking salita at saloobin tungkol sa nangyaring aksidente at kinalaunan ay may nasawi na mga kapwa nating mga rider. So alam ko, nabalitaan nyo na rin at naging viral ito sa social media. Yung involved yung dalawang kapatid nating rider, particular dyan sa Marilaki. Yung napanood ko yung grabe, no? Nadurog yung puso ko. Alam nyo po, ako naman ay hindi tutol sa mga stunts na yan. Bagkus, ako ay umahanga sa kanila kasi 'di ba? Hindi lahat ng mga rider na katulad ko or ng iba na marunong mag-stunts. Kasi 'di ba? Pinag-aaralan 'yan eh. Oo, pinag-aaralan 'yan. Syempre, dapat balanse ka palagi at alam mo yung pwedeng mangyari sa iyo. Pero para sa akin, yung ginagawa ng mga stunts na yan sa pampublikong kalsada, particular dyan sa Marilaki, ay hindi tama eh. Oo, kasi pampubliko yan, di ba? Maraming dumadaan dyan, pati mga kotse dumadaan dyan. Maaari naman mag-stunts basta sa open place or sa open area na wala gaanong dumadaan ng mga sasakyan, na walang gaanong tinatambayan ng mga tao, di ba? Oh, speaking of mga tao, 'di ba? Hindi lang naman yung dalawang kapatid nating rider yung na-aksidente, 'di ba? Yung mga nanonood din doon ay involved din sa aksidente. So, ayun. Alam niyo kadayas, may kwento ko lang, no? 2 beses na akong nakapunta diyan sa Marilaki. Noong 2019 at 2020, kung di ako nagkakamali. Nung una, yung 2019, yung pumunta kami sa Jerry's Peak. Oo. Siyempre, bago ka pumunta ng Jerry's Peak, dadaan ka sa kahabaan ng Marilaki. Ay, by the way, Kadayos, sa mga hindi pa po nakakaalam, pero alam ko, karamihan ay alam nyo na ang ibig sabihin ng Marilaki. Ang ibig sabihin ng Marilaki ay Marikina, Rizal, Laguna, at Quezon. Kung hindi ako nagkakamali, Kadayos, ang kahabaan ng highway na yan ay may tinatayang 110 kilometro. So ayun nga, talagang nakakamangha ang daan na yan. Sobrang nakakamangha, Kadayos, no? Ang ganda ng kalsada noon, grabe. Tapos, yung mga kurbada niya, uy, solid. Kaya sabi ko sa mga video ko dati, maraming na mga riders natin ang nagpupunta dito para mag-banking. Tapos mapapaligiran ka maraming mga puno. Kaya kung stress ka, yun, punta ka sa Marilaki, grabe. For sure, Kadayos, mawawala stress mo dun. Oo. At hindi lang din sa maraming mga puno, ang sarap din ng klima dun. Napakalamig, sobra. Tapos maamoy mo yung luntiang puno. Yan. Yun ang masasaksihan mo kapag nandun ka sa Marilaki Highway. Tapos, noong 2020, ay gumawa ulit ako ng video dyan. So, tinawag kong itong Pagdayo Muli sa Marilaki. As I expected, nung first punta ko doon sa Marilaki, ganun din yung second na punta ko. Ganung feeling, ganung ambience. Sarap. Oo, grabe, ang sarap. Kung malapit nga lang ako sa Marilaki, di ba? Baka once a week, tatambay ako dyan. Dadayuin ko yan. Pero yun nga, sa kabila ng kagandahan ng Marilaki,
hindi lang isa, dalawa, tatlo o apat ang mga nagbuwis na rin ng mga buhay dyan. Ang dami na nga napapalitaan natin, hindi lang sa mga news, pati sa mga social media, sa mga aksidente dyan sa Marilaki. Oy, andito na ako sa Rotonda. So ngayon, kadayos nag-iisip ako eh. Nag-iisip ako kung sino ba ang may problema. Ang kalsada ng Marilaki o tayong mga rider na umabuso sa kagandahan ng Marilaki. Ako personally, pagkatapos kong puntahan niya ng 2 beses, nagdadalawang isip ako ulit na puntahan ulit yan. Kasi natatakot ako eh. Oo, kadayos, kahit ba na hindi ka gumagawa ng mga stunts, kung may mga makakasalubong ka ng mga pasaway na gumagawa ng stunts dyan, ay malamang sa alamang damay ka rin sa aksidente. Diba? Marami na rin mga video yun na nangyari na gano'n. Yung dumadaan lang sila tapos nag-overshoot. Yung mga nagbe-banking, yung mga nagsusuperman. Hays! Sayang kasi, kagandahan ni Marilaki. Oo, kadayos. Napakaganda niya, kadayos. Wala akong masabi dyan. Napaka-solid ang Marilaki. Op, hindi na ako nabutan. Buti na lang, hindi ako nabutan. ng red light, green light. Squid Games. Hindi, joke lang. So, ako po, personally, bilang si Motodayo, may pakiusap ako sa mga kapwa natin mga rider na hanggat maaari, huwag na po tayong gagawa ng mga stunts dyan. Kasi lagi pa natin tatandaan, di ba, na pampublikong kalsada yan. And then, syempre, di ba, may mga lisensya tayong hawak. So, maging defensive driver tayo, kadayos, no? Kasi hindi lang naman buhay mo ang nakataya dyan, pati buhay ng mga nasa paligid mo, di ba? Enjoyin na lang natin yung yung kagandahan ni Marilaki. Yung tamang lang, chill ride, yan, yung mga takbong chubby, yan. Diba? Kasi, napaka-perfect view, kadayos, sobrang perfect. Eh! Op! Ay, dito naabutan na ako ng red light. So, kailangan nating huminto, Oy, kadayos, Pag red light, hihinto kayo, kahit walang tumatawid. O yun, kabote spotted. Patay. Gago! May angkas pa naman. Shoutout sa iyo, Paps. Isipin din natin yung buhay ng iba. Siyempre, isipin din natin ang buhay natin. Alam ko, lahat naman tayo may pamilyang uuwian, di ba? May anak tayo, may mga asawa tayo, may mga kapatid, tatay, nanay. Di ba? Isipin natin din sila. At kung talaga namang hindi nyo maiwasan gumawa ng mga stunts, o yung mga racing na yan, ay doon na lang po tayo sa racetrack. Mag-arkila kayo dyan sa racetrack, di ba? Yung mga ganun, kadayos, yung simpleng bagay na yan, malaki may tutulong para sa ating, una-una sa ating komunidad, lalo-lalo na sa safetyness ng ating mga kapwa motorista. Lagi kong sinasabi sa inyo, kadayos, ang sarap pagmotor. Kaya enjoyin natin yung pagmamotor natin, ng mga ganito lang yung mga ganito, tamang takbo lang, tapos yan, yung mga makikita mo yung mga magagandang tanawin, di ba? Uy, layo shoutout sa iyo, Pax. Ganun, nasa halos gitna. Dapat nandito siya Palit kami. Joke lang. Ganun pa man kadayos ay nalulungkot din ako talaga dahil isang buhay ang nawala nang dahil sa ganyan, di ba? Ako ay umaasa na magbabago ang imahe ng ating Marilaki. Ibalik natin kadayos yung dating pag-uugali kapag nandiyan tayo sa Marilaki. Yung tipong tatambay lang tayo dyan kasama ng ating mga asawa, jowa, anak, etc. Ay, andito na ako sa Ayala Alabang. Kakanan na ako, kadayos. Okay, let's go. Ay, putang ina. Shit. Sabi ko na nga, be. Ano, kadayos, samahan niyo ako pumasok. Kapasok na kasi ako naisingit ko lang itong video ko kasi gusto kong ilabas ang aking saloobin. Stoplight again. Daming stoplight dito. Nasa bandang kanan ko yung Ayala Alabang.
Ayan na. 4, 3, 2, 1. Let's go! Hey! Putsyan tatad. Oh! Tatad. Oh! Sana hindi ka mahulog. Insta 360. Oy! 5, 4, 3, 2, 1. Eng! We made it! Yay! Makaabot tayo dun ha. Andito na ako sa Feeling Best, Alabang, dito sa Muntinlupa City. Nga pala kadayos ang Feeling Best City, ito yung CBD o pinaka-Central Business District ng Muntinlupa, which is dito matatagpuan sa Alabang. Kung ang Taguig ay may BGC, of course, ang Muntinlupa ay may Feeling Best City. Dito maganda rin dito eh. Hindi lang basta natatayuan ng mga matataas na mga building, kundi may mga puno silang preserve para maging green city sila. Actually, yun ang ano nila eh, green city. Siyempre, kapag may mga puno, nakakatulong yan sa ating ozone layer. Sila yung nagsasala ng mga carbon monoxide, ng mga alikabok, dumi, at air pollutions. Pakyat sa ating ozone layer. Lang yan. Naging science to Pero totoo yun. Hindi tayo mabot. So, sa Feeling Best City, nandito rin yung, kung di ako nagkakamali, pang-4 o pang-5 malaking mall sa Pilipinas, which is si Festival Mall. Nandun yung banda sa kanan ko. Pag dinaretso mo yung kaninang stoplight. Anyway, kadayos, so ito nga pala, may mga dinagdag ako episode o serye dito sa ating Facebook page. So, ito yung bago na ginawa ko, yung sa loobin. So dito po gagawa ko ng mga aking naisabihin sa loobin tungkol sa mga pangyayari, mga current issue. Of course, syempre, pag dumadayo na tayo sa mga magagandang tanawin, yan, doon na yung lumalabas yung mga episode ko. So nakailang episode na ba tayo? So episode 7 na ako. Yan, ang tad dito. Hey, shout out. Op, may tumatawid. Ate, wag mo si cellphone na tumatawid. Thank you. Hi, girls. Palabas na ako ng Feeling Best City. Heading na tayo syempre sa Parañaque. Kakaliwa na tayo. Dito na yung papasok ng service road eh. Yan, kanan. Yan, ito na yung palabas ng Feeling Best City. Hey! Buti hindi tumuloy yung ulan, no? Sa Cavite kanina, umaambon eh. Doon sa amin, bago ko umalis. Buti dito medyo sumisikip pa si Haring Araw. Let's go! Ito na yung dulo ng Feeling Best City. Ito na yung stoplight na yan. Yan, ito na ang West Service Road. Nasa bandang kanan ko yung Skyway, Alabang exit or Feeling Best exit. Uy, traffic. Bakit traffic? Opya. May pumasok doon sa ano. Saan ba to? Warehouse ng mga construction. So, tinutumbok ko na ang West Service Road dito sa Kupang, Muntinlupa City. Kakapuri ko lang na payapang daan at walang traffic. Pero, tinatamasak ko ngayon ng traffic. Kadayos! Oh, kita nyo? Shit, ang haba yata nito. Hanggang doon yata yun, doon sa dulo, doon sa intersection ng SLEX, doon sa sukat. Wag naman sana, pero feeling ko hanggang doon yung traffic dito. Wala pa tayo sa kalagitnaan ng service road, Kadayos. Sana hindi ako malate. Ang haba ng traffic, Kadayos. Uy, kilala ko yun Si DSD. Nakasalupo ko si DSD. Ay, DSD, padari mo to Shoutout kay DSD. Uy, ang haba pa rin. Talaga na. Uy, nag-overtake na kami. In-overtake mo pa kami. Ayan na. Malapit na tayo sa intersection ng Sukat Road. Grabe, ang haba ng traffic. Imagine. At buti ay nakamotor tayo. Kaya diba? Ang sarap magmotor. Ayan na, malapit na tayo. Pero, hindi pa ito ang katapusan. Pagkalagpas natin sa Sukat intersection ay meron pang isang intersection dyan. Yan yung Bikutan intersection. So yun, sana walang traffic doon. Sana hindi ganito kahaba. Lalabas yung jeep, papasok yung jeep. So, ang nangyari, yung nasa kaliwa ko ay traffic.
Alam ko na bakit nagta-traffic. Etong jeep, may jeep dyan sa harapan. Alam ko kakaliwa yan eh. So, hindi siya makapasok sa kaliwa. Gawa ng barada yung kakaliwa niya. Ayan, yung mga jeep na yan, oh. Makikiran po. Ano nangyari? Bukod dito, ay putan, sige, parang Squid Games to ah. Tererere, tenenenenenen, ten. Oh, ayan, di ba? Oh, yan na sinasabi ko. Hindi makapasok to kasi barado dito sa kaliwa. Hindi makapasok yung jeep, barado. Oh, so nandito na tayo sa Sukat intersection. Alright, it's our turn. So ito na, nakatawid na tayo ng Sukat intersection at heading na tayo sa Bikutan, Parañaque. Grabe, lalaki ng truck. Uy, traffic din dito sa dadaanan ko. Ano nangyari? Malamang sa alamang, parado ang Bikutan na naman. Bikutan intersection. Pero kahit papaano, passable naman. Kahit mabagal, basta umuusad. O, di ba? Yung dito sa kaliwa ko, wala na. Talagang na-traffic na sila. Wala na. Left and right, traffic na. Bakit? Bakit traffic na? Wag po, wag ganoon. Ako ipapasok pa. Sana nag-traffic na lang. Mamayang gabi para wala akong hinahabol na oras. Dinadaan ko na lang sa biro eh. Kasi mainip lang ako eh. Kaya may stress lang ako sa nangyayaring traffic ngayon, no? Left, right, center, wala, traffic. Ano kaya ang dahilan bakit nagka-traffic ngayon dito sa kinaroroonan ko? Ito yung truck na to. Ayun, barado ulit. So hindi siya makausad kasi yung lilikuan niya, which is dito sa kaliwa ko, ay bumper to bumper ng traffic. So ang tendency, barado. Yung dito naman sa kinaroroonan ko ay medyo slow moving. Huwag sana akong malate. Diyos Lord. So hanggang dito na lang po ang video ko kadayos ha. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe sa YouTube, palike at pa-follow din po ang aking Facebook page at TikTok. Maraming salamat po kadayos. See you on next episode. Once again, this is Moto Dayo. Wala, ang haba na talaga. Holy shit. Malilate na talaga ako. Nice.